Breaking news, kinumpirma na ng United States of America na ang kanilang fighter jet ay napabagsak ng puwersa ng Iran. Samantala, 2 pilot naman ang sakay ng naturang fighter jet. At ano kaya ang nangyari sa 2 pilot na ito? Na-rescue kaya ng United States of America o nakuha ng Iran? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 4, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa patuloy na giyera ng Amerika, Israel at ng Iran. Paakyat na sa 2 buwan ang digmaang ito at hanggang ngayon wala pang sinyales ng pagtatapos. At ang pinakabagong kaganapan ay ang nangyari kahapon April 3, 2026 na kung saan naunang nag-claim ang Iran na napabagsak nila ang fighter jet ng Amerika. Unang claim ng Iran, F-35 fighter jet. Pero kalaunan mga kaibigan, napag-alaman na ang naturang fighter jet na napabagsak ay hindi pala F-35 kundi F-15E. Nung una ay tahimik pa ang United States of America hanggang sa makumpirma nila na talagang may katotohanan pala ang claim ng Iran. At kumpirmado mga kaibigan na ang naturang F-15 fighter jet ay merong 2 piloto. Sa mapa na inyong nakikita, yung may orange, dyan pinabagsak ng Iran ang fighter jet ng Amerika hanggang sa makarating na kay US President Donald Trump ang balitang ito. At nang makumpirma na napabagsak ang naturang F-15 fighter jet, agad na nag-utos si President Donald Trump na magsagawa ng search and rescue operation. At sa rescue operation na ito mga kaibigan, pinaniniwalaan na isang matinding bakbakan ang nangyari sapagkat very rare lamang mangyari na ang C-130 ng Amerika kasama ang 2 Black Hawk at lumilipad ito in a very low altitude. Kinakailangan nilang lumipad ng mababa dahil nga nagsasagawa sila ng search and rescue at pinaniniwalaan na habang ginagawa ng Amerika ang search and rescue operation, merong matinding bakbakan ang nangyayari. Maraming mga speculation ang naglabasan na pinagtitira ito ng puwersa ng Iran at hindi rin nagpapahuli ang Black Hawk ng United States of America. Tira din ito ng tira sapagkat pinoprotektahan nito ang C-130 na kakargahan ng kanilang mga na-rescue. Sapagkat mga kaibigan, kakaunti lamang ang pwedeng makasakay sa Black Hawk at maging sa fighter jet kung ma-recover man ito. Kaya nagdala sila ng C-130 at binubuntutan ito ng 2 Black Hawk na punong-puno mga kaibigan ng mga bala, mga armas na pang-atake sa mga ginagawang pag-atake naman ng Iran. Pinaghandaan na ito at plinano na ng United States of America sabagat napakalaki ang possibility na ganito ang mangyayari. Kung baga, planado na ang kanilang gagawin. Pero ano naman kaya ang naging resulta ng search and rescue operation ng puwersa ng Amerika? Ayon sa ulat ng The New York Post, isa sa 2 pilot nito ang kanilang na-rescue at pinarangalan ang naturang pilot. Pero ang isa hanggang ngayon mga kaibigan ay nananatiling missing. Marami ang mga nagsasabi na ang isang piloto na hinahanap ng Amerika ay nasa kamay ito ng Iran. Pero yan mga kaibigan ay walang confirmation mula sa puwersa ng Iran, wala rin itong confirmation mula sa puwersa ng Amerika. Dahil ginalugad ng Amerika ang lugar kung saan bumagsak ang naturang fighter jet at hindi nila nakita ang katawan. Maliban na lang kung ito ay nagtatago
o di naman kaya ito ay itinago. Now, malaking bagay ito mga kaibigan para sa Amerika at malaking bagay din ito para sa Iran. Isang napakalaking mensahe ito na ang mga fighter jets pala ng United States of America ay kayang pabagsakin ng puwersa ng Iran. At isa pang napakalaking mensahe at isang napakadelikado mga kaibigan kung totoo na nakuha ng Iran ang isang piloto, maaari itong gamitin ng Iran pampalit. Pwede ring gagamitin itong pangtakot upang ibigay ng Amerika kung anuman ang nais na hingiin ng Iran. Halimbawa mga kaibigan, kung hihingiin ng Iran na alisin lahat ng puwersa ng Amerika na nasa Middle East at sa Strait of Hormuz kapalit ng isang piloto. Ang tanong mga kaibigan, pagbibigyan naman kaya ng United States of America kung sakaling ito ang hingiin ng Iran, kung sakaling may katotohanan nga ang naglabasang balita na nakuha nila ang isa sa mga piloto ng naturang F-15E fighter jet. Ayon sa mga ulat, hindi ito ang unang pagkakataon na merong fighter jet ng Amerika ang napabagsak ng puwersa ng Iran. Katulad noong nakaraang linggo, ibinalita at claim ng Iran mga kaibigan na pangalawa na sa mga high-tech o advanced na fighter jets ng Amerika ang napabagsak ng kanilang puwersa. Pero ayon naman sa ibang mga nagsasalita, ang kanilang pinagbasihan ay BBC at CNN na hindi lang pala dalawang fighter jets ng Amerika ang napabagsak ng Iran, kundi lampas 20 na. Pero ang mga bagay na ito mga kaibigan ay hindi pa inilalabas ng Amerika kung may katotohanan ba o wala. Pero hindi natin maikakaila mga kaibigan na isa sa mga matinding giyera ng Amerika at Israel itong Iran. Sapagat ang Iran mga kaibigan ay hindi pipitsuging bansa, lumalaban din ito. At bilang patunay, napakarami na ring lugar sa Middle East ang inatake ng Iran. Maging ang puwersa ng Israel mga kaibigan ay inatake na rin mismo sa loob ng kanilang bansa. Maging sa Kuwait, marami ng mga base militar ang tinarget ng Iran. Pero sinabi ni US President Donald Trump mga kaibigan na kung gusto niyang wasakin ang Iran ay kayang-kaya niya itong gawin. Kaya lang ikinoconsider niya rin ang ibang mga bansa sa Middle East. Dagdag pa ni President Donald Trump na kaya rin nilang buksang muli ang Strait of Hormuz nang hindi na kinakailangan ang tulong ng NATO. At nagbabala pa si US President Donald Trump na sa loob ng 3 linggo hanggang 5 linggo kung hindi makikipag-deal ang Iran ay ibabalik niya sa Stone Age ang Iran kung saan sila nararapat. Ito matapos mga kaibigan nang wasakin ng puwersa ng Amerika ang isa sa mga pinakamalaking bridge ng Iran at pinakabagong gawa pa. Matapos ang ginawang pagbabala ni President Donald Trump sa Iran, meron na namang karagdagang aircraft carrier ang ipinadala ng Amerika malapit mga kaibigan sa Strait of Hormuz. Pero sinagot ito ng Iran. Ayon sa Iran, konting lapit nyo pa ay titirahin namin ang inyong aircraft carrier. So mga kaibigan, ang akala ng karamihan ay humuhupa ang gerang ito. Pero ang katotohanan ay palala ng palala, palawak ng palawak, pahirap naman ng pahirap sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil apektado ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Maging dito sa Pilipinas ay ramdam na rin ang kahirapang ito. Mga kaibigan, wala naman sigurong masama kung ating ipanalangin ang sitwasyon na ito. Kahit na matagal nang sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng gyera sa iba't ibang dako ng mundo, kingdom versus kingdom, nation versus nation, pero hindi pa rin masama na ating ipanalangin. Mga kaibigan, ang ating mga kababayan na nasa Middle East, Israel at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan at manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa loob at labas ng bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.